Araw mga ka-59 and have a maayos po sana nawa ang ating Huwebes Santo ngayong araw na to. May pagpalantayan po ng dakilang lumikha sa araw-araw nating hanap buhay. O kaya ang topic po natin ay nating pag-uusapan mga kapwa ko security personnel, mga officer, basta po na security industry or kung may mga follower naman po tayo na hindi naman na security industry, the same din po yun, pare-pares na po ang trabaho natin. Okay, pag-usapan natin na itong ating napakahalaga ngayon para naman to sa ating kinabukasan, kasi tandaan po natin ang trabaho natin ito, hindi ito pangmatagalan, hindi lifetime, kumbaga meron pong hangganan, kumbaga short term lang po ito, hindi ito long term ng karera ng buhay ang pagiging isang empleyado, sapagkat magre-retiro po tayo. Marami po akong mga nakasalamuhang security personnel, naging handle ko po, nakikita ko na sobrang gagaling nilang mag-alaga, mag-handle ng company kung saan sila naka-assign. Talagang andun yung sobrang pagmamahal nila. Halos hindi na mag-rest day kung kinakailangan. Kung talagang walang reliever. Talagang makikita mo yung pulpin. Masabi ko, itong mga tao to napakasisipag talaga. Siguro kung sa kanila yung company madali itong niyaya. Kaya nga po ang pinakatanong po natin dito is ganito. How do you secure or manage or handle your company? Paano mo ba hinahandle, minamanage ang sarili mong kumpanya? Hindi literal na may company na meron ka obligation. Ibig sabihin, yung kinabukasan mo, yung buhay mo, pamilya mo, financially, future mo, that is your company. How do you manage yung company pumupo na ito? Okay, una, financial. Maalwa ba tayo pagdating sa usaping pananalapi, sa usaping pera? Siguro, siyempre, pag empleyado, sir, minsan, kulang, break even, minsan kulang pa talaga, minsan sagad sa utang. Pero yung company where you belong, where you assign, namamayagpag, yumayaman, dapat lang po yun. Mahalaga pong payamanin natin yung company kung saan tayo naka-assign. Malasakitin natin sapagkat tayo ang unang beneficiary yan. Dapat po talaga yan. But the question is, how much more your own company? Iyan ka na lang ba? Magre-retiro ka na lang na kung hanggang na buhay ka, wala ka pa rin. Nasabihin kasi, sir, kasi po, mahirap lang kami. Talaga po sabi nga, walang masama na pinanganak ka ng mahirap. Hindi mo kasalanan yan. Normal yon. You can control. Hindi mo makakontrol yun. Kasi lahat nakadesign kayo. Pero ang mamatay ka ng mahirap, yan ang malaking mong kasalanan. Bakit po? Anong ginawa mo? Kaya may kontrol na hindi ka na maghirap eh. Kasi pag pinanak po tayo na mahirap, hindi po natin makokontrol yan. Pero yung mabuhay ka ng mahirap hanggang mawala ka, iyon ang pwede natin i-control. Iyon ang pwede natin i-manage. That is your company. Kinakailangan po sa usapin sa pananalapi tayong mga security personnel, dapat masyado tayong aware na talaga eh. Kasi bakit po? Saan ba tayo naka-assign? Sa mga kumpanya, sa mga negosyo, lahat business ang naka-assign ang mga security personnel. Inget, tayo hindi naglalago sa sarili natin. Hindi tayo nakakaisip, ano yung pwede kong gawin after ko mag-retire? Or, dapat after ko ng ganitong edad, wala na ako sa pagiging empleyado. May sarili na akong kumpanya. Ganon. Kasi po wala tayong pangarap at plano. Dapat po, ang pangarap, maganda po yan. Pero worst po yan pag wala kang plano. Wala kang action. Dapat, meron kang dreams. And then, ano yung plano mo? And then, take an action for that. Huwag natin pong hayaan na manatili na ito'y hanggang dreams na lang, hanggang pangarap na lang. Dapat po, pinaplano natin at pag ginusto natin matutupad po yun, walang imposible. Kasi nga po, nagtatrabaho tayo for how many years, di ba? Lalo security, kaya nakapokus po talaga yung aking mga content sa mga security kasi po, naranasan ko rin. Nakasama ko sila. And yet, ngayon makikita mo, struggle pa rin kahit for how many years na nagtatrabaho, wala pa din. Kasi nga, hindi po sila naturuan about financially na kung paano mag-manage. Financial literacy, napakahalaga po yan. Dapat po inaaral natin yan. At kung hindi man po na ituturo, marami na po ngayon sa mga YouTube po tayo. At magpaturo kayo sa mga mentor. Sa amin po, sa ating mga security personnel, awan ng Diyos po, meron kaming mga ginagawang pamamaraan para makasave, kumikita kahit pa paano. That is a part of passive income. Minsan, ang isang share, last po namin, ang share ng kinita po ng aming profit, ng aming sharing is 106 pesos per one share.
Ang 1 share po is 200 pesos. Ay yung iba namin kasama may 10 shares, 3 shares, 2 shares, 1 share. Pag 1 share ka, that is 106. Ay kung 10 shares ka, so 106 times 10, that is 1,060 pesos. See, that is passive income. Kaya unti-unti ko silang nililinaw para mabuksan yung kanilang pananaw, yung kanilang tinatawag na psychological wallet para lumaki. Kasi pag ang isip po natin, meron din tayong wallet, hindi lang yung wallet na talagang pitaka ng mga dala-dala natin, di ba? Hindi. Yung isip natin, dapat yung wallet mo sobrang laki. Kasi po doon nagmamanifest yan. Kung ang psychological wallet is milyones na bilyones ang pinag-iisipan mo, na ginagawa mo na action, na alam mo mararating mo yan, in a long run, hindi po malita, mangyayari po yan. Kasi alam niyo po, ang Lord, sobrang dami ng biyayang binibigay. Limitless po yan. Kaya lang nalilimitahan dahil sa atin na rin. Dahil hindi natin kaya mag-handle ng ganitong malaking halaga, malaking responsibility. Kasi alam po niya kapag binigay niya, hindi pa natin kaya. Lalo kang maghihirap. Kaya nga sabi, bakit ka mahirap? Kasi yun lang isip mo maging mahirap. Bakit tayo mong umalis niya? Financial. Napakahalaga po niya kasi yung susunod po dito, ito na yung kailangan din natin. Pero pag wala tayo ng isang F, yan 3F lang po itong aking ibibigay. Number 1 F is financial. And number 2, your future. Ano na yung future mo? Pagdating ng panahon na nagtapos ka na sa paghahanap buhay. Kunyari at the age of 60, retired ka na. And then wala kang ipon. Okay, sige, may pamilya ka, sasabihin na iba, may mga anak ng manakoy. Aalagaan nila. Hindi po natin maapan. Ang dami po ang tingmingin kayo sa paligid, sa pamilya ninyo. Minsan, may anak na nasa magulang pa, may apo na nasa magulang pa rin. Hindi natin sinasabing masama po yan. Ganun talaga tayo mga Pilipino. Sobrang mapagmahal natin sa ating mga pamilya. Tama po yun. Napakaganda pong ugali yan. Pero ang iasa mo ang sarili mo sa anak mo, sa mga kapatid mo, sa kamag-anak mo, especially sa anak mo na lang, sige. Ay naku po, ang dami pong nabigo dyan. Minsan nag-isa na lang ang magulang, wala nang makain, ang mga anak may pamilya na rin, hindi na mabigyan, diba? Ang dami ang tingin napapanood sa paligid, ang dami po. Paano kung ikaw mismo walang-wala? Ano nang mangyayari kung 10 pa ang anak mo, kung lahat wala din? Hindi natin masasabi kasi ang mga anak po may sarili din buhay yan, na mamumuhay ng sarili nila, gagastos ng sarili nila sa pamilya nila. So kinakailangan habang po tayo dumarating sa pag-edad natin na tamang pagretiro, dapat po maayos na. Okay, may pension ka, no? May SSS ka, pero hindi naman tayo sure eh. Ang SS na yan eh. Hindi ba, madaming pwedeng mangyari, pero ang alam natin paano i-handle yung future natin kung mayroon tayong preparation. Huwag lang umasa sa SSS, kakaperanggot lang po yan. Di ba? Eh kung mayroon tayo mga mga passive income, may nag-build tayo na maliit na lote, pinagawa natin ng paupahan, paunti-unti, hindi yung puro layaw. Hindi ko po pinasinasabi na masama yung magkaroon kayo ng ano sa buhay. Tama lang, you have to reward yourself. Pero dapat po nandito, huwag muna, kumbaga i-post mo muna yung mga gusto natin, alam natin hindi pa kaya. Kaya naman, pero ano ba uunahin natin? Uubusin mo yung sweldo mo sa upgrade ng cellphone mo. Samantala kang investment kahit konti-konti, ang laking bagay po niya. Diba? Future, mahalaga po yun. Nasa ating mga kamay po ang ating future kung paano natin i-handle. Pag tayo dumating na sa pagre-retiro natin, hanggang tayo kuhanin ng Lord sa buhay natin. Iyon po'y atin kung dapat i-handle ng maayos. That is our company. And the last F4 is una po, di ba? Your financial, your future, and next is your family. Kahit wala kang sariling pamilya, may pamilya ka pa rin. Di ba? Andiyan yung magulang mo, mga kapatid mo, pamangkin mo, apo mo. Eh, siyempre, meron ka pa rin ano dyan. Kung kailangan mong kaya mo naman, bakit hindi? Mas masarap po kasi yung ikaw yung nagbibigay. Ikaw ang tumutulong kahit nasa edad ka na. Hindi po rason na kung matanda ka na, uupo ka na lang, hindi ko nila matiko ka dyan. Hindi po gano'n. Kinakailangan habang tayo nabubuhay, may purpose pa ang Lord sa atin. Kaya nandito pa tayo sa mundo ito. Lagi nating tatandaan po yan. Hanggat andito pa tayo, ang karera ng buhay natin, ang purpose natin ibinigay ng ating Panginoon. Hindi pa tapos, hindi pa na-fulfill. So, kailangan po gawin natin. Masarap po pag-anuhin yung company naman natin. Okay, hindi masama na yung mga company kung nasan tayo nakasayang pagbutihin natin, sabi ko tama. Dahil tayo unang beneficiary niya. Pero, how about your own company? Papabayaan mo na lang ba na kapag nag-retiro kayo, dyan ako naka-assign. Ang ganda-ganda na yumaman na yung company natin yan.
Isa ako sa nagpalago ng negosyo ng mga boss namin nung ako'y security guard. Very good. Pero, ang tanong, papamanahan ka ba? Diba? Talagang gano'n real talk tayo. Hindi tayo pamamanahan ng mga kapareho tayo naka-assign. Kaya lang tayo naandito sa company kung saan tayo naka-assign dahil kailangan tayo dahil may trabaho yung hanap buhay. Skilled natin. Subukan mo, wala ka ng skill. Matanda ka na, hindi ka na pwede magtrabaho. Kukunin ka pa ba niyan? Pagdating mo na araw-araw, bibigyan ka na makakain. No? Siyempre, ganun po talaga business yan. Ito-turn over naman nila sa kanilang mga anak yan. Ikot-ikot lang, system din po yan. So tayo, pag natapos ang karera natin, may sarili tayong negosyo, pwede natin ipamana. Please, hindi tayo naging pabigat, nakatulog pa. Kasi ang iba, pag matanda, naiaasan nila sa pamilya, tapos na ako, kayo naman, hindi po ganun. Unless kung talagang dumating sa time na talagang hindi na kaya magtrabaho, talagang yun ang buhay, pero may ipon ka, at least hindi naging pabigat. Dahil meron ka. Napakadali pong gawin ng paraan po. Lalo tayo nagtatrabaho, mga security, sobrang dali po. Magpaturo lang po kayo. Kaya nga yung mga follower ko po, magsipag-message lang po kayo, tuturuan ko po kayo kung paano. At sa detachment po ninyo, pwede nyo gawin yung technique na ginagawa namin. Dapat na syempre, honest, number one, dapat po transparent tayo kapag meron. Kasi maganda po sa ating detachment, pinag-uusapan na yung financial. Huwag nyo puro magsisi, magbabali, magkailan ba yung sweldo, ilan ba yung ganito ko, ilan ba yung overtime ko, tama po yun. Pero syempre, inibigin naman yun Pero ang point doon, wala pa kayo iniisip na, paano kayo matagdagan yung income natin? Kung mag-ipon nga tayo, sharing tayo. Isa mangutang tayo kung saan dito na lang tayo mangutang. Mga ganun, kasi kami po ganun. Sa amin nangungutay mga guard namin, hindi na kung saan sala ng 80, walang sanla. Kailangan maano yun malagyan ng system. Ako po nalagyan ko ng sistema, kaya alam ko po hindi talaga nagka-problema kami before, pero siyempre dapat matuto tayo ito ng lesson learned. So kailangan ngayon nagiging maayos na, talagang dapat kasi may sistema na. Ganoon naman po talaga parang negosyo din yan Ang buhay natin parang business yan. Business talaga. Siyempre, namimili ka, nagbebenta ka, bumibili ka ng makakain, binibenta mo yung skill mo, that is business. Pag may sales, business yan. Hindi lang kung sabihin meron kang physical store na nagbebenta ka, that is business. No. Araw-araw, bibili ka, nakikipag-transact ka, that is business. So, kailangan po yun. Mahirap kasi na kontrolin natin yung paglago. Basta tama at hindi nakaka-apekto sa trabaho, hindi nakakagulo, maayos ang sistema, that's better. Kasi ang iba, pagka sabi, yan, puro na kayo, hindi na parte ng trabaho. Bakit? Habang buhay nilang ba kami magtatrabaho? Ganito nilang ba kami? Gusto ninyo? Pero pag manghiram kami na mag-loan sa inyo, hindi nyo kami mabigyan. Anong gagawin namin sa buhay? Pag nanakaw, mangungutang, magkalubog-lubog sa mga buhay. Di ba? Yung mga ganong sistema, dapat po kino-concern natin yan. Pag may mga plano pag-usapan nyo ko, ano yung mahalaga at maganda din ko, napakabilis pong tumatakbo ang panahon. Sabi nga, ang oras walang rewind. Pag tumakbo na yan, matatapos-tapos na hindi mo na pwedeng balikan. Matuto na tayo sa nakaraan, pero hanggang doon na lang ba. Samantalang everyday, pwede tayong matuto ng tama na i-apply natin araw-araw. Matapos man yan, at least dala-dala pa rin natin, lalo sa paglago ng buhay natin. So dapat po, nagmamanage kayo ng company kung saan assign, galingan ninyo husayan, tama po yan. But the big question is, how do you manage your company? Pag-aralan po natin, kaya po natin yan. Pag-aralan niyo po ng mabuti para po maging maayos yung pagrebiro natin at masagana po na higit tayo nakakatulong hindi lang sa pamilya, sa kapwa natin. That is our duties. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.